bakit nire-require ang co-borrower kapag bibili kayo ng bahay? Ayan. So sagutin natin yung tanong na yan, ano? Kasi maraming kliyente pa rin kami na hindi naliliwanagan about sa pagkakaroon ng co-borrower. Bakit daw sila nire-require na magkaroon ng co-borrower, no? Isang dahilan po, no, kapag ang isang developer po, no, lalo na kung maglo-loan ho kayo, no, kung ipapag-ibig niyo yan or iba-iba bang financing ninyo, yung kinukuha ninyong bahay, nire-require po ang co-borrower kapag po nakita nila na ang inyo pong income ay hindi po enough para ho makabili ng bahay o makapag-avail ng housing loan through financing, no? Meron po kasing required salary kapag po ilo-loan natin ng bahay. So, dapat may standard po tayo, may computation po tayong sinusunod kung magkano po yung kakailanganin na sahod. Sabi nung iba, malaki naman yung sinasahod ko, pasok naman, no, dun sa required salary. Bakit hindi pa rin ako qualified? Kasi po, doon sa payslip na pinapresent natin or doon sa certificate of employment ay hindi po kasi lahat ng naan doon ay kinikredit or ina-allow, no? Meron lang pong mga percentage or normally po yung mga tawag nito basic salary at other allowances, fixed allowances ang kinikredit lang po or yung ina-allow na gamitin para ma-avail po natin yung housing na gusto ninyo. Now, kung hindi enough, no, i-require ho tayo ng co-borrower. So, kailangan ho, yung kukunin yung co-borrower ay may trabaho. So, kailangan hindi siya housewife or hindi siya yung pensioner, hindi po kasi yun ina-allow, ano? Kailangan meron po siyang permanent na trabaho. Okay? So, ano po ang kailangan na requirements? So, ganito lang po yan. Kung ano ang requirements po na hiningi sa principal borrower, yun din po ang requirements na hihingin sa inyo pong co-borrower. So it's the same. Magkakatalo na lang kung halimbawa locally employed si principal borrower and then si co-borrower po ay OFW. So medyo may konting pagkakaiba pagdating sa documentation. Pero lahat po ay both principal and co-borrower must submit the same requirements po. Okay? So ang ano dyan sino ba yung pwede kong kunin na co-borrower? So pwede po kapag pag-ibig pwede po kahit sino. Pero pagdating po sa bangko, first degree lang po ang ina-allow. O, pag kumuha kayo ng co-borrower, so dalawa po, no, ikaw at saka po yung co-borrower ninyo, no? So pareho po kayong mag-a-avail ng housing loan. So which means dalawa po kayong may utang. Hindi po si principal buyer lang. Okay? Hindi lang si principal borrower. Dalawa po kayo. So si principal borrower at si co-borrower. Okay? Dalawa po kayong may utang. Yan po ay dapat ninyong tandaan, ano? And then, pag kumuha po kayo ng co-borrower, ibig sabihin, co-owner na rin po siya. Kasi dalawa po kayo na pipirma sa kontrata. Dalawa din, nakapangalan din po yung property sa inyong dalawa. So, tandaan nyo po yun, ano ho? So, be careful sa pagkuha ng co-borrower. So, as much as possible, we recommend na ang kukunin yung co-borrower ay immediate family members. Wag lang basta barkada, wag lang basta kaibigan, ano? Or yung mga pardes na relatives ninyo. As much as possible, immediate po tayo. Ano po? So, now, kapag po nagkaroon ng problema, ang property po na kinuha ninyo, na sabihin natin na foreclose siya, na ilit siya, no? Automatic po, pareho po kayong mabablacklisted. Okay? So, kasi sa pag-ibig po, once na may nagkaroon kayo ng foreclosed account, forever na po kayong blacklisted. Okay? Tandaan nyo po yan. Kaya ingat po kayo sa pagkuha ng co-borrower. No? Live-in partners, pwede po yan, parents, kapatid, magulang, no, anak, pwede nyo pong maging co-borrower as long as may trabaho at nasa legal age na po. Okay po? So, tandaan ninyo, no? Lahat ng kontrata na kailangan yung pirmahan, pipirma din po si co-borrower. Ayan. Now, kung ipag-ibig naman po yung inyong i-avail, make sure lang po na si co-borrower ay member din po ng pag-ibig. Hindi pwedeng si principal buyer lang or borrower lang yung member ng pag-ibig. Dapat both of them. Yan po, so yan po para lang to clarify yung mga karaniwang mga tinatanong sa akin pagdating sa co-borrower. So that's why ginawa ko tong video na to para at least aware po kayo, no? Kung may karagdagan po kayong katanungan, pwede po kayong maglagay ng inyong comment diyan po sa aking comment section. Ayan, sana nakatulong at sana mas magandang aware po kayo. Okay? So thank you for watching.